Grabe. 2 araw pa lang ang nakalipas mula nang tuldukan ko ang 7 taong kalbaryo ngang aking kasal. Pero heto, tila isang masamang biro ngang tadhana ang dating biyenan kong si Aling Carmen. Tumawak mula sa marangyang fee-room ngang ospital. Ang bungat niya, "Hoy Elena, bayaran mo agad ang bill ko rito sa ospital." Natawa na lamang ako ng mapait. 7 taon ng buhay ko ang isinakripisyo ko bilang isang sunod-sunurang manugang. Tapos itatapon lang akong mang pamilya nila na parang basahan ng walang nising ko. Ngayon, utusan pa niya akong magbayad ng bill at pagsilbihan siya? Siya mismong lumimas sa savings account ng sarili niyang apo. Nagnakaw ng kakarampot naman ako sa nanay ko. At walang awang ginamit ang pangalan ko para mangutang sa mga loan shark. Lahat para hilahin kami ngang anak kong si Luciana sa kumunoy ng matinding kahirapan. Ubos na ang pasensya ko. Oras na para baklasin ang maskara nila at pagbayarin sila sa bawat patak ng luha namin. Ano sa tingin niyo ang mangyayari? May pag-asa pa ba si Elena na makamit ang hustisya? Ibahagi ang inyong salubin sa comment section. 2 araw. 2 araw pa lang ang nakalipas mula nang kami ipormal na magdiborsyo. Pero, grabe, itong dating biyenan ko, si Aling Carmen Rosales, naglakas loob pang tumawag mula sa VIP room ng St. Luke's Medical Center sa BGC. Akala mo kung sino kung makasigaw sa kabilang linya. "Hoy, Elena Pralejo. Pumunta ka rito at bayaran mo ang bill ko sa ospital ngayon na." Natawa ako ng mapait. 7 taon ng aking kabataan ang inialay ko sa pamilya niya. Tapos itataboy lang nila ako ng walang dala. At ngayon, utusan niya akong maging personal na alila niya at bayaran ang kanyang marangyang ospitalisasyon. Siya ang nag-ubos ng ipon ng sarili niyang apo. Inagaw niya ang manang iniwan ng nanay ko. At ang pinakamasahol sa lahat, ginamit niya ang pagkakakilanlan ko para mabaon ako sa utang sa mga loan shark, sa layuning tuluyang sirain ang buhay namin ng anak ko. Ngunit ang lahat ng katiting na pasensya ko ay set na. Panahon na para ako mismo ang sumira sa kanilang pagkukunwari. Habang hawak ko ang pinal na desisyon ng diborsyo, isang hindi may paliwanag na gaan ang nahari sa aking puso. 7 taon akong nagsilbi at nabuhay na parang anino sa bahay ng iba. Ang ibang babae, kapag kinakasal, nakakahanap ng kakampi sa kanilang asawa. Ako, nang ikasal ako kay Jose Marijo Mareyes, tila ako nahatulan ng habambuhay na pagkaalipin. Nang lumabas ako sa mga pintuan ng Manila Family Court, mahigpit kong hawak ang maliit na kamay ni Luciana. Literal kaming walang-wala. Si Joma, ang duwak na lalaking pinangakuan ko ngang habambuhay, ay naktago lang sa likod ng kanyang ina ni hindi man lang naglakas-luk na tapunan kami ngang tingin. Sa loob ng panahong iyon, inilaan ko ang lahat ng aking lakas, pera, at dangal. Nagtrabaho ako ng walang patit mula umaga hanggang gabi. Sa bawat buwan ng swelduhan, sa pilitang kinukuha, ang higit sa kalahati ng kita ko para sa tinatawag nilang Family Common Fund, na solo kontrolado ni Aling Carmen. Ni hindi ko magawang ibili ng bagong damit ang sarili ko o makahawak man lang ng matinong make-up. Lahat ay para matiyak na may mamahaling pagkain sila sa hapag, para pundohan ang mga wellness retreats ni Aling Carmen, at para takpan ang butas ng mga palpak na negosyo ni Joma. Sa kabila nito, sa matang aking biyenan, isa lang akong parasitiko, isang promdi na walang breeding. Ang pang-aapi ay sumagat sa buto ng magsimulang mambabay si Joma, na sinuportahan pa ang kanyang sariling ina. Ang pinalit niya, si Vanessa. Pinilit nila akong pumirma sa mga papeles at pinalayas kami ng walang binibigay na kahit isang sentimo. Ngayon, abala ako sa pag-ayos ng ilang gamit namin sa isang maliit na inupahang apartment sa isang liblib na eskinita sa Tondo. Tahimik na nakaupo si Luciana, nagdo-drawing sa isang gasgas na banik sa isang sulok. Maliit lang ang espasyo, amoy alikabok at pinaglipasan ng panahon. Ngunit, kakaiba, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Dito, hindi ko na kailangang tiisin ang walang katapusang sermon o matingin ng pahamak. Sakto habang pinupunasan ko ang isang lumang plastic cabinet, tumunog ang telepono. Isang pamilyar na numero, kay Aling Carmen. Kumabog ang dibdib ko, isang reflex mula sa mataon ng takot. Ngunit pakalipas ng isang segundo, huminga ako ng malalim at nanumbalik ang aking kalma. Hindi ko na siya biyenan. Dinulas ko ang daliri ko sa screen. Bago pa ako makapagsalita, umaling-awngaw ang matinis at nakmamando niyang boses. "Nasaan ka, Elena? Ano ba ang ginagawa mo at hanggang ngayon wala ka pa rito?"
Hindi mo ba alam na nasa ospital ako? Pumunta ka agad sa VIP room numero 5 ngang. Sen, look sa BGC at bayaran mo ang bill ko. Bilisan mo. Dalhin mo rin yung orange juice at yung undis na naiwan ko sa kabinet. Nakahilata lang ako rito at napakababa ngang serbisyo nila. At para lalong sumama ang loop ko, hindi ko makita ang manugang ko kahit saan. Pagtatawanan ako ng mga tao. Napatanga ako ng ilang segundo. Pumasok sa isip ko ang kabaliwan ng sitwasyon. Nasa VIP room siya ng pinakamahal na ospital. At tinatawagan niya akong pinalayas niya sa kalsada 2 araw na ang nakakaraan. Para lang utusang maging alila niya. Ano ba ang tingin niya sa akin? Isang ATM na walang limitasyon o isang robot na sanay sa kahiyan? Ang galit na inipon ko sa loob ng 7 taon ay sumiklap. Naalala ko ang walang pakialam na mukha ni Joma sa korte. Naalala ko ang demonyitang ngiti ni Aling Carmen nang makita kaming kalatkat ang 2 lumang maleta. Tiningnan ko ang mga kamay kong kalyado. At pagkatapos ay ang inosenteng mukha ni Luciana. Ngumiti ako. Isang tuyo. Magaan. Ngunit punong-puno ngang tapang na tawa ang kumawala sa akin. Pasensya na. Sino po kayo? Natahimik sa kabilang linya. Siguradong hindi inaasahan ni Aling Carmen na lalaban ako. Sanay siyang ako ang manugang na laging nakayuko. Anong sabi mo? Nababalik ka na ba? Elena, huwag kang maklakas loop na bastusin ako. Dalhin mo ang pera ngayon na at tigilan mo ang pagpapalusot. Basak ang boses niya sa galit. Sumagot ako ng kalmado. Binibigkas ang bawat salita ng napakalinaw. Pakinggan ninyo akong mabuti. Diborsyado na kami ng anak ninyo. May pirma na ang papeles at desisyonado na ang korte. Hindi niyo na po ako manugang. At lalong wala akong obligasyon na pagsilbihan kayo o magbayad kahit isang kusing sa bill ninyo. May bago na kayong manugang, hindi ba? Tawagan ninyo siya. Mula ngayon, pakiusap, huwag na huwag ninyo nang guguluhin ang buhay namin ng anak ko. Paalam. Pinutol ko ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Agad akong pumunta sa settings at ibinlock ang numero niya habang buhay. Ibinagsak ko ang telepono sa kama at nakahinga ng maluwag. Isang mainit na alon ng kalayaan ang dumaloy sa aking katawan. Sa unang pagkakataon, naglakas loob akong harapin sila at ipagtanggol ang aking sarili. Tuluyan ko, nang sinira ang maka tanikalang gumagapos sa akin. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko at para kay Luciana. Maynila, sa pagtatapos ng taglagas, malamig na ang simoy ng hangin. Ang inuupahan naming kwarto sa Tondo ay humigit kumulang 15 metro kwadrado lang may bubong na yero, isang maliit na loft, at sira-sirang banyo. Wala kaming ibang muebles maliban sa isang bakal na kama, isang lumang cabinet, at ilang plastik na basket. Si Luciana, sa edad na 6 na taon, ay dapat sanang namumuhay ng marangya at napapalibutan ng pagmamahal. Sa halip, kailangan niyang tiisin ang hirap kasama ko. Sa unang gabi namin, bumuhos ang malakas na ulan. Nakakabingi ang tunog ng patak sa yero. At may tumutulo pa mula sa kisame na sinalo ko ang isang plastik na palanggana. Niyakap ko ng mahigpit si Luciana sa ilalim ng manipis naming kumot. Ma, ang liit ng bahay natin, ang ingay pang ulan, hindi ako makatulog. Babalik ba si Daddy Joma para sunduin tayo sa malaking bahay? Tanong niya. Ang kanyang mainosenteng mata ay naghihintay ng sagot. Parang piniga ang puso ko. Pilit kong nilunok ang maluhang nagbabanta. Hinaplos ko ang kanyang buhok at ngumiti ng buong pagmamahal. Maliit lang ang bahay natin, anak, pero napakainit nito. Dito na tayo titira. May sarili ng buhay si Daddy Joma ngayon. Mula ngayon, magtatrabaho na si Mama. Bibilhan kita ng bagong damit at maraming kandi. Maging mabait ka lang palagi at mahalin mo si Mama. Mahal kita higit sa lahat, Mama. Ayoko ngang malaking bahay. Gusto ko lang makasama ka. Ipinulupot ang bata ang kanyang maliliit na braso sa aking lig. Isiniksik ang ulo sa aking dibdib at mahimbing na natulog. Ang kanyang kalmadong pahinga ang nagbigay sa akin ng walang hanggang lakas. Hindi ko na pwedeng piliin ang maging mahina. Kailangan kong bumangon at magsimula muli, anuman ang mangyari. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos kong maglinis, kinuha ko mula sa ilalim ng maleta ang isang luma at kulay kapeng folder. Ito ang mga diploma ko mula pa sa kolehiyo. Nagtapos ako ng may karangalan sa kursong Public Relations mula sa isang prestihiyosong universidad. Handa na akong bawiin ang buhay na ninakaw sa akin. May stable akong trabaho na may magandang sahot sa isang event organizing company, ngunit dahil sa bulag kong pagmamahal kay Joma,
at sa pakikinig sa matatamis na salita ni Aling Carmen, na nagsasabing ang isang babay ay kailangan lang mag-alaga ng bahay, iniwan ko ang lahat. Iniwan ko ang aking diploma sa isang sulok ng aparador. Naghambalos ako at sumisit sa kusina. Nagiging isang housewife na alam lang ang amoy ng mantika at cleaning products. Sa pagunita, iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Maingat kong pinlansa ang aking diploma. Malinaw pa rin ang tinta. Humiram ako ng lumang laptop sa pinsan ko at nagsimulang mahanap ng matrabaho online. Umupo ako at my God na sinulat muli ang aking resume. In-update ito ng karanasan sa financial management at family organization na naipon ko sa loob ng 7 taon. Binago ko ang mga kasanayan sa bahay na tila walang silbi. Sa mga kakayahan sa time management, budgeting, at crisis resolution, sa loob ng 3 makakasunod na araw, ipinadala ko ang aking resume sa 12 ng kumpanya. Ang ilan ay diretsong tumanggi sa akin nang makita na masyado na akong matagal na hindi nagtatrabaho. Ang iba ay tumawag sa akin para sa isang interview. Ngunit ang sahod na inaalok ay masyadong mababa. Hindi sapat para sa upa at tuition ni Luciana. Ngunit hindi ako nawalan ng loop. Sa bawat pagkakataong tinatanggihan ako, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magsikap ng mas higit pa. Bumili ako ng ilang libro tungkol sa marketing at modernong komunikasyon at nagbasa ako hanggang hating gabi para makahabol sa mga pagbabago sa lipunan. Determinado akong bawin ang buhay ko. Bawin ang dignidad na nawala ko sa bahay ni Aling Carmen. Sa weekend, nagpasya akong maglinis ng apartment, habang inilalabas ko ang isang karton na may mga lumang libro para ilagay sa isang istante. Isang maliit na itim na leather-bound notebook ang nahulog sa sahig. Pinulot ko ito at pinunasan ang alikabok na bumabalot dito. Ito ang libro ang accounting kung saan ko maingat na inilista ang lahat ng gastos sa loob ng 7 taon ko bilang manugang ni Aling Carmen. Bawat piso na kinikita ko sa mga extra jobs mula sa bahay, ang pera para sa pang-araw-araw na grocery, ang mga kontribisyon sa pamilya, ang mga regalo para sa mga kamag-anak ng asawa ko. Lahat ay nakalista ng tumpak, sentimo bawat sentimo. Binuklat ko ang mapahina. Ang masiksik na numero ay lumabas na parang mga sugat sa aking kaluluwa. Huminto ang tingin ko sa isang talamula. 5 taon na ang nakakaraan. Ito ang pahina kung saan ko isinulat ang numero ng bank account kung saan ako pinilit ni Aling Carmen na maglipat ng kalahati ng aking kita bawat buwan. Tinawag niya itong Common Expenses Account for Big Household Needs and Health Emergencies. Sinabi niya na ilagay ko doon, na siya ang mag-aasikaso para sa akin at kukunin niya kapag kinakailangan. Buong tiwala ako sa kanya at nais kong maging isang mabuting manugang. Bawat buwan ay naglilipat ako ng pera ng maaga. May mga buwan na dahil sa sakit at hindi sapat ang kita, kailangan kong humiram ng para sa mga kaibigan para matugunan ang share ng biyenan ko. Ngunit nang dumating kami sa korte para sa diborsyo, at humingi ako na hatiin ang para sa common account na iyon, nagpakita si Aling Carmen at Joma ang isang walang laman na bank statement. Sinabi nila na nagsisinungaling ako, na ang aking magkontribisyon ay halos hindi sapat para sa sarili kong gastos sa pagkain. Nasaan daw manggagaling ang ipon? Humingi ang hukom ng ebidensya, ngunit hindi ko maibigay dahil ginagawa ko ang lahat ng transaksyon mula sa isang lumang ATM at hindi ko itinago ang mga resibo at hindi ko rin maalala ang eksaktong numero ng account. Ngayon, ang numero ng account na yon ay nasa harap ko. Mabilis kong binuksan ang bank app ko sa mobile. Inilagay ko ang numero ng account mula sa notebook sa seksyon ng transfer para tingnan ang pangalan ng may-ari. Isang linya sa malalaking titik ang lumabas at nagpalamig sa akin. Ang may-ari ng account ay hindi si Aling Carmen o si Joma. Ang pangalan ay Isabel Garcia Lopez. Si Isabel Garcia Lopez ay ang pangalan ng kapatid ni Aling Carmen, ang tiya ni Joma, na nakatira sa Mindanao. Ang mundo ay umikot sa paligid ko. Sa loob ng 7 taon, nagigpit akong sinturon. Pinakaitan ang sarili kong lahat para mag-ambag sa pondo ng pamilya. Lumabas na lahat pala ay isang malaking scam. Ginamit ni Aling Carmen ang account ng sarili niyang kapatid para tanggapin ang pera ko. Sa paglilitis, walang anumang ari-arian na nakapangalan sa akin. Kay Joma o sa kanya ang nagpapakita ng perang iyon. Hindi maaring makialam ang batas sa account ng isang third party na hindi direktang konektado sa kaso ng diborsyo ng walang konkretong ebidensya. Ninakaw niya ang pawis ko sa noo ko sa isang walang hiya at legal na paraan. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagkabigla. Sa pagbuklat ng ilang pahina pa,
Nanginik ang aking makamay nang hawakan ang isang tala mula Oktubre 20, 2021. Ito ang araw nang pumanaw ang aking ina dahil sa isang malubhang sakit. Bago mamatay, ibinenta nga aking ina ang isang lupain sa aming bayan at ibinahagi sa akin at sa aking kapatid ng 20,000 bawat isa bilang puhunan para sa aming kinabukasan. Binalaan niya ako na ingatan ang pera na iyon para sa kinabukasan ni Luciana. Gayunpaman, pagkatapos lang ng libing, lumuhod si Aling Carmen sa harap ko, umiyak at nagmamakaawa na iligtas ko ang pamilya. Gumawa siyang perpektong drama. Nag-imbento na si Joma ay namuhunan sa isang kaibigan na nanloko sa kanya. Iniiwan siyang may malaking utang at nasa panganib na makulong. Nagsumamo siya na ipahiram ko ang 3,000 para bayaran ang utang ni Joma. Nanunumpa sa kanyang dangal na ibabalik niya ito sa akin sa sandaling ibenta nila ang isang lote na mayroon sila sa burol. Dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko at sa awa, kosam nga luhangang biyenan ko, pinalambot ko ang aking puso at ibinigay ko ang buong manangang aking ina nang walang kontrata ng pautang, nang walang saksi. Pagkatapos nito, patuloy na lumabas at pumasok si Joma kung kailan niya gusto, at ang pera mula sa lote sa burol, lihim na ipinuhunan ni Aling Carmen sa ginto na itinago niya sa kanyang safety deposit box. Sa tuwing ako ay mahiyain na, nagtatanong tungkol sa 53,000. Itinutulak niya ako palayo, at tinatawag akong calculating at kuripot. Sinasabing sa isang kasal, hindi dapat binibilang ang masentimo. Sa diborsyo, itinanggi niya ang lahat. Sinasabing hindi raw siya kailanman nakatanggap ng kahit isang piso mula sa pamilya ko at inakusahan pa niya ako na ginastos ko raw sa ibang lalaki. Niyakap ko ang notebook. Ang maluhang galit ay dumadaloy sa aking pisngi. Ang kalupitan at kasamaan ngang pamilyang iyon ay lumampas na sa lahat ng hangganan ng sangkatauhan. Hindi lang nila ako pinagsamantalahan, kundi malupit din nilang inakaw ang huling alala na iniwan sa akin ng aking pumanaw na ina. Pinunasan ko ang aking maluha. Ang aking tingin ay naging malamig na parang bakal. Akala nila ay madali nilang malulunok ang perang iyon. Sapat na ang tiniis ko. Sumumpa ako sa kaluluwa nga aking ina at sa kinabukasan ni Luciana na babawin ko ang lahat ng sa akin. Anuman ang mangyari, ibubunyak ko si Aling Carmen. Eksaktong 1 linggo pagkatapos kong magsimulang magpadala ng mga resume, nakatanggap ako en tawag para sa isang interview sa isang medyo malaking communication agency sa Makati Avenue. Ito ang pinakamaliwanag na sinang ng pag-asa na naranasan ko sa loob ng maraming araw. Kinagabihan bago ang interview, maingat kong pinlansa ang aking light gray suit jacket, ang tanging disenteng damit na natitira sa akin. Kahit medyo luma na ang estilo, mukha pa rin itong elegante at profesional. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng madaling araw. Dali-daling nahanda ng isang mangkok ng cereal para kay Luciana at inihatid siya sa daycare. Iniwan ko siya sa guro at sumama ako sa matinding traffic ngang umaga sa Maynila. Ang aking lumang scooter ay umunggol, ang ngunit ang puso ko ay puno ng determinasyon. Ang office building ng communication agency ay kahanga-hanga, na may nagniningning na glass walls. Pumasok ako sa malaking lobby, at huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ang interview ay medyo matindi. Sa harap ko ay 3 managers, lahat ay bata pa, ngunit may napakatalas na tingin. Nag-focus sila sa aking 7 taon na inactivity sa trabaho. Sa halip na iwasan ang paksa, prangka kong ipinaliwanag ang aking sitwasyon. Ginawa ko ang aking mataon bilang isang housewife na isang malaking aral tungkol sa organisasyon, kasanayan sa negosasyon sa pamimili, at microfinance management. Nagpropose ako ngang ideya sa komunikasyon na nakatarget sa mainangang tahanan, isang segment ng merkado na mas kilala ko kaysa kanino pa man. Nakita ko kung paano lumiwanag ang mga mata ng HR director na may interes. Natapos ang interview sa isang mas relax na kapaligiran kaysa sa inaasahan ko. Sinabi nila sa akin na bibigyan nila ako ng sagot sa loob ng 3 araw. Lumabas akong kwarto na parang nabunutan ng tinik habang naglalakad ako sa pasilyo. Sinuri ko ang nga dokumento sa aking portfolio. Abot-abot sa mapapeles. Nabangga ako ng harapan sa isang lalaki na galing sa kabilang direksyon. Ang impact ay nagpakalat ng aking madokumento sa marmol na sahig. Patawat, kasalanan ko, napakabot ako, dali-dali akong yumuko, awkwardly na pinupulot ang manakakalat na papeles. Yumuko rin ang lalaki para tulungan akong pulutin ang nga ito. Ang kanyang makamay ay mahaba at matatag, huwag kang mag-alala.
Sa susunod maging mas maingat ka lang sa paglalakad, sabi niya ng may malalim at mainit na boses. Nang tumingin siya para ibigay sa akin ang nga papeles, pareho kaming natigilan. Nakrus ang aming matingin, isang muha na may matatalas na features, matatalinong mata, at isang pamilyar na ngiti sa ilalim ng tuwid na ilong. 10 taon na kaming hindi nakikita. Binigyan ng panahon ang kanyang mukhang maturity at poise, ngunit agad ko siyang nakilala. Alejandro, ikaw ba si Alejandro ngang public relations batch? Sabi ko nang nagdadalawang isip. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata ng isang segundo at pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang tingin ng may matinding sorpresa. Elena, ang class delegate, hindi ako makapaniwala. Napakaliit ng mundo. 10 taon na tayong hindi nakikita. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay pumutok sa galak sa muling pagkikita. Si Alejandro ay naging kaklase ko sa universidad. Magkaibigan kami. Nakasama kami sa mga volunteer clubs. Matalino siya, matuwid, at palaging ipinagtatanggol ang tama. Nang makapagtapos kami, nagpasya siyang mag-aral ng pangalawang kurso, abogasya. Habang ako, naksimulang maktrabaho at nakpakasal ng nakmamadali. Dinala kami ng buhay sa iba't ibang landas at nawalan kami ng kontak. Ano ang ginagawa mo dito? May meeting sa kliyente. Tanong ni Alejandro ng masaya. Sinulyapan ang aking suit. Kakatapos ko lang ng job interview sa 6th Floor Communication Agency. Ikaw, anong ginagawa mo sa building na ito? Sumagot ako ng may ngiti. Naramdaman ang mainit na pagmamahal ng isang matandang kaibigan. May law office ako sa 10th floor. Ang galing naman. May oras ka ba ngayon? Iniimbitahan kita sa kape sa ground floor. Magkwentuhan tayo. Napakasigasig ng alok ni Alejandro. Tiningnan ko ang orasan. Maaga pa. Hindi ko kailangang sunduin si Luciana. Ang paglitaw ng isang matandang kaibigan sa panahong pakiramdam ko ay nawawala ako, ay parang isang life raft sa malamig na tubig. Tumango ako. Bumaba kami sa coffee shop sa ground floor. Ang amoy ng sariwang kape ay pumuno sa hangin. Nag-order si Alejandro ang latte para sa akin, gaya ang nakasanayan ko sa universidad, at siya naman ay black coffee na walang asukal. Kinuwento niya sa akin ang kanyang mataon ng pakikibaka sa abogasya tungkol sa law firm na espesyalista sa mamarital at civil disputes na pinamamahalaan niya ngayon. May solid siyang karir at isang kilalang abogado. Nang tanungin ako ni Alejandro tungkol sa aking buhay, nawala ang ngiti sa aking labi, hinalo ko ang aking kape. Nakikita kung paano natunaw ang bula sa madilim na likido. Lahat ng pait at sakit na pinigilan ay biglang lumabas sa harap ng isang matandang kaibigan na pinagkakatiwalaan. Hindi ko na ito maitago pa. Dahan-dahan kong ikinuwento sa kanya ang aking 7 taong impyerno sa pag-aasawa, tungkol sa aking mahina at taksil na asawa, tungkol sa aking masamang biyenan. Kinuwento, else, aking anak at ako na walang-wala at ang walang hiya na tawag ni Aling Carmen mula sa ospital. Nagsalita ako ng kalmado, nang hindi umiyak o nagrereklamo, ngunit sa bawat salita ay nakatago ang sakit ng isang babaeng naipit. Nakikinig si Alejandro ng tahimik, nakakunot ang mahigpit na hawak ang tasang kape na halos lumabas ang mga ugat. Nang dumating ako sa bahagi ng accounting notebook at ang katotohanan tungkol sa anampay 3,000 rimurima, aking ina na inagaw sa akin, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Malinaw ang galit sa muhang abogado. Ibinaba niya ang tasa ng malakas sa mesa. Ang kanyang mamata ay nagniningning ng may talas ng kanyang propesyon. Hindi ito katanggap-tanggap. Dinidiskreto nila ang batas at niyuyurakan ang dignidad ng tao sa isang walang hiya na paraan. Elena, hindi mo ito maaring hayaan. Ang katotohanan na ginamit ni Aling Carmen ang account ng isang kamag-anak para ilihis ang iyong pera at lalo na ang pandaraya para makuha ang 33,000 ngang iyong mana ay may malinaw na indikasyon ng isang krimen ngang pandaraya at maling paggamit ngang ari-arian. At sa diborsyo, ang pagtatago ng mga conjugal assets ni Joma ay isang malubhang paglabag din. Yumuko ako at bumuntong hininga ng may pagkabahala. Alam ko, Alejandro, galit na galit ako. Pero anong ebidensya ang mayroon ako? Nang ibigay ko ang 33,000 mila kay Aling Carmen, lubos akong nagtiwala sa kanya at hindi ko siya pinapirma ng resibo. Ang perang inilipat sa akon ng kanyang kapatid. Sinabi ng korte na walang batayan para imbestigahan. Sa ngayon, wala akong anuman. Halos hindi ako sapat para sa upa at pagkain ni Luciana.
Saan ako kukuha ng lakas at pera para sa isang kaso? Umisot si Alejandro. Ang kanyang boses ay naging payapa at matatag. Pakinggan mo, Elena. Ang batas ay naririto para protektahan ang mahihina at parusahan ang masasama. Huwag mong isipin na kung walang resibo ay hindi mo maaring angkinin ang pera. Sa batas, may ma-indirect evidence at logical chain of events. Ang iyong accounting notebook, kahit personal na talaan, kung pagsasamahin natin ito sa bank statements at ikumpara ang mapetsa, ito ay magiging isang mahalagang pahiwatig. Kumuha siya ng notebook at ballpen mula sa kanyang maleta at nagsimulang mag-sketch ng mabilis. Ako ay isang abogado na espesyalista sa family law. Nakakita na akong maraming ganitong panlilinlang para itaho ang ari-arian. Akala nila matalino sila, ngunit palagi silang nag-iwan ng butas. Tungkol sa 653,000, maaari tayong mangalap ng mga testimonya mula sa mga kapitbahay kung saan nagrereklamo si Aling Carmen tungkol sa kanyang kalagayan sa pananalapi o maganap ng paraan para i-record ang kanyang pag-amin o kay Joma. Tungkol naman sa common account, hingi ako ng court order para magbigay ang bangko ng detalyadong bank statement ng mga transaksyon sa account ni Isabel Garcia. Kung mapapatunayan natin na ang pera ay napunta sa bulsa ni Aling Carmen o ni Joma, ang magkrimen ng pagtatago ng ari-arian at pandaraya ay mapapatunayan. Tiningnan ko ang maayos na sulat kamay ni Alejandro sa papel at ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng may pag-asa. Pagkatapos ng 10 araw na nalubog sa dilim, sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang kislap ng liwanag sa dulo ng tunnel. Pero napakamahal ng bayad sa abogado, Alejandro. Hindi ko kayang bayaran ka, sabi ko. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan. Direktang tiningnan ako ni Alejandro sa mata ng may mainit at taos-pusong tingin. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mga papeles. Sino ang nagsabi na gagawin ko ito para sa pera? Magkaibigan tayo. Sa universidad, nang dumaan ako sa pinakamalala kong panahon, ikaw bilang delegata, ay nag-organisa ang isang koleksyon para tulungan ako. Hindi ko kailanman nakalimutan ang kabutihang loob na iyon. Ngayon, nang makita kitang ginaganyan, kung mananatili lang akong walang ginagawa, hindi ako magiging karapat-dapat na maging kaibigan mo, lalo na ang magsuot ng toga ng isang abogado na nagtatanggol sa hustisya. Hawakan ko ang kaso mo. Bibigyan kita ng libreng legal assistance. Kailangan mo lang sundin ang aking matagubilin at maging matatag. Ang iba pa ay ako na ang bahala. Naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan at ang maluha na pinigilan ko buong umaga ay tuluyang bumaksak. Hindi iyon mga luha ng kahihiyan, kundi ngang emosyon at pasasalamat. Sa malaking at walang awang lungsot na ito, pinagtaksilan at naipit ng aking mga pinakamalapit na tao. Nakita ko ang kanlungan sa isang kaibigan na hindi ko nakita sa loob ng 10 taon. Salamat, Alejandro. Talaga, salamat. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan para makamit ang hustisya para sa anak ko at para sa akin. Pinunasan ko ang aking maluha. Ang aking tingin ay mas determinado kaysa kailanman. Tumango si Alejandro ng may anggiti. Pinayuhan niya ako na bumalik sa apartment at itago ang accounting notebook sa isang ligtas na lugar. Hindi na lang iyon mga pahina na may mga numero. Ito ang ebidensya ng aking pawis at mga luha. Ang unang espada ng hustisya na gagamitin namin para sirain ang takip ng pagkukunwari ng pamilya ni Aling Carmen. Nang gabing iyon, pabalik sa aking maliit na apartment, naramdaman kong kakaibang lakas. Binuksan ko ang aking mobile at tiningnan ang isang larawan ni Luciana na nakangiti. Ipinangako ko sa sarili ko na ang Elena, na walang muwang na masunurin noong nakaraan ay patay na. Ang Elena ngayon ay magiging isang matatag at matalinong babae. Kasama si Alejandro, ay sasama ako hanggang sa huli para matuklasan ang katotohanan. Ipagpapabalik ko sa kanila ang bawat sentimo, lahat ng utang nila sa akin at sa anak ko. Nagsisimula pa lang ang laban. Ilang araw pagkatapos ang aking kapalaran na pagkikita kay Alejandro, ang buhay namin ng anak ko sa maliit na apartment sa Tondo ay nagsimulang maging matatag. Nakasanayan ko nang bumangon ng madaling araw, maglinis ng bahay, maganda ang almusal para kay Luciana at ihatid siya sa daycare. Ang maliliit na pang-araw-araw na alalahanin ay hindi nagbibigay sa akin ng oras para sa kalungkutan o nostalgia. Nang hapong iyon, habang pawi ako mula sa palengke na may dalang gulay at kaunting karne para sa hapunan, biglang lumitaw ang isang lalaking figura sa harap ng gate na nagpatigil sa akin. Siya si Joma, ang aking ex-asawa. Nakamakailan lang kaming nagdiborsyo ng wala pang 2 linggo. Naka-elegante siyang suot,
May branded na polo at maayos ang buhok, ngunit ang kanyang muha ay nakpakitaeng kaba at tago na ugali. Tiningnan niya nang may paghamak ang simpleng kapitbahayan, nakakunot ang ilong sa amoy ng imburnal sa eskinita. Nang makita niya akong dumating na may lumang scooter, dali-dali siyang lumapit, pilit na ngumiti na kunwari ay mabait. Elena, galing ka sa palengke. So dito pala kayo nakatira sa tambakan na to. Nahirapan akong hanapin ang address. Isinandal ko ang motor sa side stand. Ang aking malamig na tingin ay bumalot sa lalaking naktaksil sa akin. Ang kanyang presensya ay nakdulot lang sa akin ng pagkasuklam. Anong ginagawa mo rito? Ayos na ang lahat sa korte. Wala na tayong relasyon. Umalis ka na rito ngayon na, bago ko patawagan ang sinuman para paalisin ka. Sumagot ako ng malamig, mahigpit na hawak ang susing apartment sa aking kamay. Na kunwari si Joma na sumusunod. Kinukuskos ang kanyang makamay at binaba ang kanyang boses sa isang nakpapaka-conciliatory na tono. Halika na, Elena. Isang araw ay mag-asawa tayo. Kahit diborsyado tayo, magulang pa rin tayo ni Luciana. Pinuntahan ko kayo at sa daan ay gusto ko lang kausapin ka tungkol sa isang bagay. Wala tayong pag-usapan. At si Luciana ay hindi kailangan ng isang ama na niloko ang kanyang ina at nakipagsapwatan sa kanyang lola para palayasin kami na walang-wala. Umalis ka. Umusot ako para buksan ang pintuan. Mabilis na humarang si Joma. Ang kanyang muha ay nakpakita ng kanyang likas na kapalaluan. Sige, diretsahan na ako. Malapit na ang ika. 70 kaarawan ng nanay ko. Nasa ospital pa rin siya, pero bumubuti na. Gusto niyang magkaroon ng engrandeng party sa isang 5-star hotel para mapabilib ang pamilya. Lately, medyo kinakapos ako sa pera. At si Vanessa, ang bago. Kakabili lang ng kotse, at wala rin siyang pera. Ikaw, sa huli ay naging manugang kaniya sa loob ng 7 taon. Bigyan mo ako ng alamas ribu-ribu-riburi para sa reservation ng hotel. Bilang huling pagpapakita ng respeto sa kanya. Napatanga ako, hindi makapaniwala, sa aking narinig. Isang lalaking 40 taong gulang, direktor ng isang maliit na kumpanya na nanloko at iniwan ang kanyang asawa at anak, ngayon ay dumating sa miserable kong apartment para humingi ng pera sa kanyang ex-asawa para sa kanyang masamang ina. Ang kapalaluan ng kanyang pamilya ay umabot na sa pinakamataas na antas ng kawalang hiyaan. Inihilik ko ang aking ulo at tumawa ng malakas, isang mapait na tawa, ngunit napakatatag. Joma, nawala ka na sa katinuan. Pinilit akong nangnay mo na mag-divorce. Ininsulto akong nangnay mo sa lahat ng posibleng paraan. Tinawagan akong nangnay mo para pumunta sa ospital para paksilbihan siya. At ngayon, ikaw ang dumating para humingi ng 500,000 para sa party niya. Ano ba ang tingin ninyo sa akin? Isang minahan ang ginto o isang mangmang na kaya ninyong pagsamantalahan kung kailan ninyo gusto? Namula ang mukha ni Joma sa galit at kahihiyan. Sumigaw siya. Huwag mo akong galitin. Sa lahat ng taon na ito, nag-ipon ka ng patago. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa diborsyo, nakpanggap kang biktima, sinasabing wala kang anuman. Sa totoo lang, may malaking halaga kang itinago, hindi ba? Ibigay mo na ang pera ngayon o huwag kang magreklamo kung maubusan ako ang pasensya. Tiningnan ko siya ng matalim. Ang boses ko ay matalas na parang kutsilyo. Ang pera ko ay inilihis ng nanay mo sa account ng tiya mo, si Isabel. At ang 53,000 naman na ang nanay ko. Niloko din ako ang nanay mo para takpan ang butas ang palpak mong kumpanya. At may lakas ka pa ring humingi sa akin ng pera, pakinggan mo akong mabuti. Wala akong kahit isang sentimo para sa bulok mong pamilya. Umalis ka sa harap ko. Kung gagawa kang isang hakbang pa, isisigaw ko na may magnanakaw, at lalabas ang buong kapitbahayan para bugbugin ka. Habang nagsasalita ako, kinuha ko ang walis na nasa isang sulok at itinataas ito ng nagbabanta. Ang galit sa loob ko ay isang bulkan na malapit ng sumabog. Ilang kapitbahay, na alarma sa ingay, ay nagsimulang sumilip sa kanilang mga pintuan. Nang makita ang aking determinadong ugali at ang mamausisa na tingin sa paligid niya, alam ni Joma na hindi niya maaring pilitin ang sitwasyon. Itinuro niya ako. Galit na galit. Makikita mo, babaeng walang utang na loob, huwag mong isipin na makakalusot ka. Pagkasabi nito, tumalikot siya at mabilis na umalis sa makipot na eskinita. Pinanut ko ang kanyang duwak na likod at malakas na ibinaksak ang walis sa sahig.
ang aking nakaraang kahinaan ay natapos na. Mula ngayon, sinuman na magtatangkang yurakan kami ngang anak ko, ay magbabayat ng makahihinatnan. Nong Lunes ng umaga, habang naghahanda ako para ihatid si Luciana sa daycare, tinawagan ako ngang kartero mula sa entrance. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na pakete na kasing laki ang palat ko, na naka-address sa akin. Walang nakpadala, isang linya lang maayos na sulat kamay sa sobre. Para kay Elena, sana maging matatag ka at ay paglaban mo ang hustisya. Hawak ko ang pakete ng may pag-ingat at maingat na binuksan. Sa loob, nakabalot sa bubble wrap, ay isang pilak na USB drive. Bagong-bago. Sinabi sa akin aking intuisyon na naglalaman ito na isang mahalagang lihim. Pagkatapos kong iwan si Luciana sa daycare, dali-dali akong bumalik sa apartment. Binuksan ko ang laptop ng pinsan ko at ipinasok ang USB drive. Lumabas sa screen ang isang folder na tinatawag na ang katotohanan tungkol kay Aling Carmen. Ang puso ko ay bumibilis. Now click ako para buksan. Sa loob ay may 3 video na narecord gamit ang isang mobile phone. Ngunit may nakakagulat na malinaw na kalidad ng imahe at tunog. Ang petsa at oras na lumabas, sa sulok ay tumutukma, sa 3 araw bago ako makdiborsyo kay Yoma. Ang unang video ay nakpakita ang isang luntiang at maaraw na golf course. Sa gitna ang imahe ay si Aling Carmen. Naka-eleganta siyang puting sportswear. May branded na cap at hawak ang isang golf club kung saan siya gumawang isang malakas at tumpak na swing. Pagkatapos ngang swing, tumawa siya ng malakas at mabilis na naglakad kasama ang kanyang mga mayayamang kaibigan. Walang bakas ang matanda at may sakit na babae na nangangailangan ng gamot sa puso, gaya ang kanyang ipinagkakalat sa pamilya at sa korte. Ang pangalawang video ay nagbago ngang setting sa isang marangyang spa. Nakahiga si Aling Carmen sa isang massage bed, nag-enjoy sa serbisyo ngang 2 empleyada. Masaya siyang nakikipag-usap sa babae sa katabing kama. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw, puno ngang pagkukunwari. Kita mo mare, nakunwari lang ako ngang sakit sa dibdib at hirap sa paghinga ngang ilang araw. At si Joma ay naging bali. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya palalayasin ang asawa niyang taga-probinsya, hindi ako mabubuhay. Ngayong hapon ay sinabi ko kay Vanessa, nadalhin ako sa pribadong ospital at mag-book ng VIP package. Mananatili ako doon para magkaroon ng medical history na magpapatunay sa aking mahinang kalusugan. Sa ganitong paraan, maawa ang korte at mapapabilis ang diborsyo. At pipilitin ko rin si Elena na umalis na walang-wala, dahil hindi niya kayang alagaan ang isang may sakit na biyenan. Nakapatay ako ng 2 ibon sa isang bato. Ang ikatlong video ay naganap sa mismong entrance ng Street Lux Medical Center sa BGC. Bumaba si Aling Carmen mula sa luxury car ni Vanessa, ang mistress ni Joma. Naglalakad siya ng normal, ngunit sa sandaling nakita niya ang isang nurse na papalapit na may wheelchair. Ipinahit niya ang kanyang kamay sa dibdib, kinunot ang kanyang mukha, na kunwaring natumba, at bumaksak sa upuan. Si Vanessa, sa tabi niya, ay nagpunas, nang mapekang luha gamit ang panyo. Inudyok ang nurse na dalhin si Aling Carmen sa emergency room. Ang pagganap ay perpekto. Walang kahit isang pagkakamali. Pinanot ko ang 3 video ng paulit-ulit. Ang aking katawan ay nanginginig sa galit at matinding pakasuklam. Kaya pala, ang kanyang atake sa puso, ang kanyang pahinangang kalusugan na bumagabag sa pamilya sa loob ng ilang buwan, ay isa lang palang malaking panloloko na pinamahalaan ni Aling Carmen. Ginamit niya ang kanyang kalusugan bilang pain, sinasamantala ang mabuting loop ng batas para ipitin ako. Agad akong nag-backup ng mga file sa cloud at ipinadala ang link sa aking abogado na si Alejandro. 5 minuto pagkatapos, tinawagan ako ni Alejandro. Ang kanyang boses ay hindi maitago ang emosyon. Elena, saan mo nakuha ito? Ito ay purong ginto. Ang ma-video na ito ay malinaw na nagpapatunay ngang pamameke ng medical reports, panlilinlang sa korte, at isang organisadong plano para itago ang naari-arian at agawin ang iyong lehitimong karapatan. Mayroon tayong hawak na alas na maring makpabaho sa buong laro. Dumating ito sa akin sa isang anonymous na pakete kaninang umaga. Alejandro, pamilyar ang sulat kamay, pero hindi ako sigurado kung sino. Marahil sa bahay na iyon ay mayroon pa ring may konsensya na hindi makatiis sa kasamaan ni Aling Carmen. Sumagot ako. Naramdaman ko ang matinding pasasalamat sa misteryosong nagpadala. Ingatan mo nang mabuti ang original na USB drive.
Ngayong hapon ay dadalhin ko ang maebidensyang ito sa pulisya para magahin ng criminal complaint. Kasama ang iyong accounting notebook. Malapit nang bumaksak ang kurtina para sa drama ni Aling Carmen, matatag na sabi ni Alejandro. Pinutol ko ang tawag. Lumabas ako sa pintuan ng apartment at tiningnan ang malinaw na kalangitan ng Taglagas sa Maynila. Lumalabas na ang katotohanan. Ang nga nagahasik ng hangin ng kasamaan ay mag-aani ng bagyo. 2 araw matapos kong matanggap ang anonymous na USB drive. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, isang babaeng boses, nasa katamtamang edad, humihinga ng putol-putol at nag-aalangan. Elena, ako ito, si Ate Rosie, ang katulong ni Aling Carmen. Mari ba tayong makita saglit? Nandito ako sa bar sa kanto, sa ilalim ng tulay, Negi Skyway. Medyo nagulat ako, pero agad akong pumayag. Si Ate Rosie ay isang babae mula sa probinsya na 5 taon nang nagtatrabaho sa pamilya ni Aling Carmen. Noong panahon ko bilang manugang, nagsuportahan kami sa isa't isa. Kung nagluluto ako ng masarap, palagi akong nagtatabi ang parte para sa kanya. Kapag nakasakit siya, binibilhan ko siyang gamot at hinahandaan ng sabaw. Sa kabaliktaran, palagi siyang tinatrato ni Aling Carmen na parang katulong mula pa noong unang panahon. Sinisigawan at iniinsulto ng walang awa. Mahal ako ni Ate Rosie na parang anak at maraming beses na siyang naawa sa akin nang makita niya akong umiyak ng tahimik sa kusina. Ang maayos na sulat kamay sa sobreeng USB drive ay muling sumagi sa aking isipan. Sulat kamay ni Ate Rosie. Sumakay ako ngang taksi at pumunta sa meeting point. Nakaupo si Ate Rosie sa isang sulok ng bar. Ang kanyang mukha na may markang araw ay nagpakita ngang pagod at takot. Nang makita niya akong dumating, tumayo siya ng mabilis. Hinawakan ang aking makamay, at ang kanyang mamata ay napuno ng luha. Elena, kamusta ka? Ang putla mo. Napakaramdaman kong matinding pagkakasala. Sa loob ng ilang buwan, ginawang gabaeng iyon at ng kanyang anak ang buhay mo na impyerno. Alam ko ang lahat, pero hindi ako naglakas loob na magsalita dahil sa takot na mawalan ako ng trabaho. Saan ako kukuha ng pera para sa pag-aaral ng anak ko sa probinsya? Tinulungan ko siyang umupo at sinilbihan ko siyang isang basong tubig. Huwag ninyong sabihin iyan, Ate Rosie. May mga problema din kayo. Natanggap ko na ang USB drive na ipinadala ninyo sa akin. Saan ninyo nakuha ang mga video na iyon? Uminom si Ate Rosie ang tubig, kumalma at ikinuwento ang lahat sa akin. Sinabi niya na ang mobile phone na ginamit niya ay isang luma na itinapon ni Joma. Sa araw na pumunta si Aling Carmen sa golf at spa, pinilit niya itong samahan siya para dalhin ang kanyang magagamit. Galit na galit sa kapalaluan at malupit na salita ni Aling Carmen, lihim na ni-record ni Ate Rosie ang lahat. Humingi siyang tulong sa isang pamangkin na estudyante para ilipat ang mga video sa isang USB drive at ipinadala sa akin ng patago. Kahapon, humingi ako ng resignation. Elena, hindi ko na kayang magtrabaho sa mataong iyon kahit isang araw pa. Si Aling Carmen ay diablo sa katawan. Tinawagan kita dahil mayroon pa akong gustong ibigay sa iyo ng personal, bilang isang paraan para matubos ang aking pananahimik. Pagkasabi nito, kinuha ni Ate Rosie mula sa bulsang kanyang blusa ang isang maliit na recorder na kasing laki ng hinlalaki. Pinindot niya ang play button. Sa gitna ng ingay sa background, ang matinis at malamig na boses ni Aling Carmen ay narinig ng may nakakakilabot na kalinawan. Joma, pakinggan mo akong mabuti. Nagsisimula ng maghinala si Elena tungkol sa savings account ni Luciana. Kailangan mong kumilos muna. Dalhin mo si Vanessa sa bahay ng hayagan. Dalhin mo siya direkta sa kwarto. Gumawa kang iskandalo. Ipahiya mo siya hanggat maari. Ang mga babaeng may ganitong pakmamataas kapag nakita nilang dinalangang asawa nila ang mistress sa bahay, aalis sila ng kusa. Palayasin mo siya ng walang binibigay na piso. Nailipat ko na ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng tiya mo, si Isabel, at ginawa kong ginto. At tandaan mo, pilitin mo siyang pumirma sa diborsyo na isinusuko ang lahat. Naintindihan mo? Sumagot si Yoma ng malinaw. Ma, stratehiko ka. Ngayong hapon ay dadalhin ko si Vanessa. Sawang-sawa na ako sa mukha ni Elena na laging may pait. Natapos ang recording. Ang mundo sa paligid ko ay tila natihilan. Bagamat alam ko na ang kanilang kalupitan, ang marinig mula sa kanilang sariling labi, ang malamig at walang awang pagpaplano ay nagwasak sa aking puso sa libu-libong piraso.
Tiningnan nila ako na parang isang laruan na pinagsawaan na nila at ngayon ay itinatapon. Nagpaplano na yurakan ang aking dignidad sa pinakamalupit na paraan. Hinawakan ni Ate Rosie ang aking kamay. Ang kanyang boses ay nabulunan sa emosyon. Noong araw na iyon, nililinis ko ang sala at nakita ko ang recorder sa ilalim ng sofa. Siguradong nahulog iyon kay Joma. Kinuha ko at binuksan dahil sa kuryosidad. Nanlamig ang dugo ko. Elena, kunin mo ito at dalhin mo sa korte. Sa pulisya. Kailangan mong ibunyak ang bruhang iyon. Ang karma ay umiral at bawat isa ay makukuha ang nararapat sa kanila. Inilagay ko ang recorder sa aking bag at niyakap si Ate Rosie. Isang mapagpakumbabang babae mula sa probinsya, ngunit may buong puso. Ang kanyang pag-amin at ang napakahalagang mga ebidensyang ito ay ang susi para tuluyang sirain ang kutaeng mga kasinungalingan ni Aling Carmen at ang kanyang anak. Kumuha ako ng 55,000 mula sa aking wallet, para na ipinahiram sa akin ng isang kaibigan, at iginit ko na tanggapin niya ito para sa kanyang biyahe pabalik sa kanyang probinsya. Tumanggi siya sa simula, ngunit ipinilit ko ito sa kanyang kamay. Nagpaalam kami sa gitna ng hangin. Hindi na ako nag-isa sa laban na ito. Noong Huwebes ng umaga, habang naghahanda ako para pumunta sa communication agency para alamin ang resulta naking interview, tumunog ang telepono. Si Alejandro iyon. Ang kanyang boses ay tila napakahigpit at seryoso. Elena, pumunta ka sa opisina ko ngayon na. I cancel mo ang lahat. Kakatuklas ko lang ng 2 kakilakilabot na bagay na ginawa ni Aling Carmen at Joma sa iyong likod. Ang sitwasyon ay lubhang malubha at nakakaapekto sa iyong seguridad at kay Luciana. Bigla akong kinabahan. Kinuha ko ang aking motor at lumipat patungo sa opisina ni Alejandro sa Ayala Avenue. Pagpasok ko, nakita ko ang kanyang mesa na puno ng papeles, bank statements at legal na dokumento. Inalok niya ako ng upuan at pinilit akong uminom ng isang baso ng tubig para kumalma. Pakinggan mo ng mabuti at manatiling kalmado, sabi niya. Tiningnan ako sa mata ng may malalim na ekspresyon ng awa. Una, kahapon sa pamamagitan ng aking mga contacts, sinuri ko ang estado, NGMJ Ariarian, na may kaugnayang kay Luciana. Ang savings account para sa kanyang pag-aral na may 10 milyon na binuksan mo sa kanyang panggalan, ay isang joint account mo at ni Joma. Naalala mo? Iyon ang pera na naipon ko sa pagtatrabahong buong gabi sa loop ng maraming taon, kasama ang naregalo sa kanyang nga kaarawan. Ako ang may-ari, ang gunit binigyan ko si Joma ng co-ownership kung may mangyari sa akin. May nangyari ba sa account na iyon? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Huminga si Alejandro at kumatok sa mesa gamit ang kanyang nadaliri. Inilabas ni Joma ang bawat sentimo ng 50,000 na iyon. Isang araw bago niya dalhin ang kanyang mistress sa bahay para pilitin kang mag-divorce. Kinumpirma ng bangko na ang pirma ay sa kanya. Kinuha niya ang lahat ng pera na inilaan para sa kinabukasan ng sarili niyang anak. Naramdaman kong tila guguho ang mundo. 50,000 milimo ang aking pawis. Ang aking dugo. Ang magabi nagising ako. Isinasakripisyo ang aking kalusugan para matiyak na makakaroon ang aking anak ng magandang edukasyon. Ninakaw na nila ang manangang aking ina at ngayon, nang walang awa, inagaw nila ang pagkain at kinabukasan ng isang 6 na taong gulang na bata. Ang kalupitan ng tao. Hanggang saan kaya ito aabot? Hindi na ama si Joma. Siya ay isang halimaw na walang sangkatauhan. Ngunit hindi doon nagtapos ang dagok. Kumuha si Alejandro ang isang tumpoeng dokumento mula sa isang drawer at inihulog ang ito sa mesa. Tingnan mo ito. Ang pangalawa ay ang pinakamalaking panlilinlang ni Aling Carmen. Ngayong umaga, nakatanggap ako nga impormasyon mula sa Cybercrime Unit. Ginamit ni Aling Carmen ang iyong ID na lihim. Niyang kinuhanan ng litrato at isang prepaid na numero ng telepono para mag-apply ng maloan sa pamamagitan ng maraming online microcredit apps. Kinuha ko ang mga papeles ng nanginginig, 12 ng pahina, na may mga screenshot ng electronic loan contracts. Ang borrower ay si Elena Rodriguez, ang aking numero ng ID. Ang mapetsang loan ay kumalat sa nakaraang 3 buwan. Nang nakatira pa ako sa kanyang bahay, ang initial capital ay umabot sa halos 50,000 ngunit sa mga usurious na interes. Ang halaga ay umabot na sa higit sa 50,000. Ang layunin ng loan ay personal na pamimili, ngunit ang delivery address ng mga online purchases ay ang bahay ni Aling Carmen at ang tatanggap ay si Vanessa.
Ginamit ni Aling Charmen ang pangalan ko para mangutang at bumili ng luxury bags at cosmetics para sa mistress ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko nang walang tigil. Isang hindi kilalang numero. Sinenyasan ako ni Alejandro na ilagay sa loudspeaker. Pakasagot ko lang. Isang boses ng lalaki. Agresibo at bastos. Ang sumiga. Ikaw ba si Elena? 3 buwan ka nang hindi nagbabayad ng interes sa loan na kinuha mo. Plano mo bang takasan? Hayop, kung hindi ka magbayad ng 50,000 sa account namin ngayon, magpapadala ako ang tao para sunduin ang anak mo sa daycare. Alam na alam ko kung saan siya nag-aral at kung saan ka nakatira. Nanlamig ang duho ko. Naklakas loob silang bantahan si Luciana. Ang matinding takot ay naaking hindi mapakil na kalit. Sisigawan ko sila, ngunit inagaw ni Alejandro ang telepono sa akin at nang may kalmado at matatak na boses ng isang bihasang abogado, sumagot, ako ang abogado na legal na kumakatawan kay Ginang Elena Rodriguez. Lahat ng transaksyon sa loan sa pamamagitan ng iyong app ay mapanlinlang, na nakabatay sa identity theft at pagnanakaw ng personal data. Nagay na kami ng complaint sa Economic Crimes Brigade para sa makrimen ng pandaraya at usura. Ang tawag na ito ay nirecord. Kung maglakas loob kayong lumapit sa aking kliyente o sa kanyang anak, makukulong kayo ng matagal. Hintayin ninyo ang supoena ng pulisya. Pinutol ni Alejandro ang tawag at binlock ang numero. Humarap siya sa akin at ipinatong ang kanyang makamay sa aking magabalikat para pakalmahin ako. Huwag kang umiyak. Ngayon ay hindi oras para maging mahina. Gusto ka nilang ipitin. Gamitin ang nabasagulero para sirain ka. Ngunit mayroon na tayong lahat ng armas. Mula sa iyong accounting notebook, ang account ng tiya mo, ang mga video ng golf, ang recording ni Ate Rosie, hanggang sa mga ebidensya ng identity theft para sa microcredits. Lahat ay bumubuo ang isang hindi mapapasubalian na chain ng ebidensya. Ngayon ay lalaban tayo. Ipinapangako ko sa iyo na ang nga nahahasik ng kasamaan ay aani ngang mapait na bunga na sila mismo ang naktanim. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo. Ang maluha ay matagal nang natuyo. Ang mapait na katotohanan ay nagising sa halimaw na tinatawag na maternal instinct. Makakaya kong atakihin ako, ngunit sinuman ang maglakas loob na hawakan ang seguridad at kinabukasan ng aking anak, ay magbabayat ng dugo at luha. Sa gitna ang bagyo ang masapwatan ang aking dating pamilya sa batas. Binuksan pa rin sa akin ng buhay ang isang maliwanag na pinto. Nang hapong iyon, tinawagan ako ng communication agency, para ipaalam sa akin na napili ako para sa posisyon ng creative content, team leader, na may napakalaking suweldo. Lubos nilang pinahalagahan ang aking kaalaman sa psikolohiya ng kababayhan na may pamilya at ang aking pagiging kalmado sa paglutas ng problema. Sa unang araw ko sa trabaho, pinili ko ang isang puting silk blouse at isang well-cut na itim na slacks. Itinali ko ang aking buhok sa isang high bun at naglagay ng kaunting red lipstick. Ang imahe ng babaeng gusgusin at pabaya sa kusina ay tuluyang nawala. Pumasok ako sa opisina ng may kumpiyansa at profesionalismo. Ang aking trabaho ay bumuo ng mga ideya para sa mga campaign ng advertising para sa mga produkto, sa bahay at pamilya. Batay sa aking sariling karanasan sa loob ng 7 taon bilang isang housewife, hindi ako sumulat ng mga walang lamang slogan tungkol sa isang perpekto at pekeng pamilya. Gumawa ako ng isang campaign na tinatawag na modernong babae. Mahalin ang sarili bago ang iba. Ang campaign ay malalim na kumonekta sa milyon-milyong kababaihan na nagdurusa sa tahimik na pang-aapi sa kanilang pag-aasawa, nagpo-promote ng halaga economic at emotional independence. Agad na inaprubahan ang ideya ng management at naging isang malaking hit sa social media sa loob lamang ng 2 linggo. Ang mapapuri mula sa aking makasamahan at ang unang bonus sa aking bank account ay nagparamdam sa aking ng malalim na halaga ng tapat na trabaho. Ang buhay namin ng anak ko sa maliit na apartment ay naging mas mainit din. Sa weekends, madalas akong bisitahin ni Alejandro. Nang walang pag-alinlangan, inihanda niya ang kanyang sarili para ayusin ang isang tumutulo na gripo o palitan ang isang bombilya ng mas maliwanag para makapag-aral si Luciana. Mahilig si Alejandro sa mabata. Madalas siyang magtala ng mga libro at puzzle at kinugugol niya ang hapon sa paglalaro ng may pasensya. Kasama niya. Ang makita ang aking anak na tumatawa ng malakas na nakayakap sa mga braso ni Alejandro ay nagpukaw sa aking puso ang isang matamis at mainit na pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman.
Isang gabi, pagkatapos matulog si Luciana, inimbitahan ako ni Alejandro na umupo sa isang bench sa kalapit na parke. Ang huningang gakuliglik ay pumuno sa hangin. Lumilihang isang tahimik at payapa na kapaligiran. Kumusta ang bagong trabaho mo? Mukhang maayos ang lahat, sabi ni Alejandro. Tiningnan ako ng may kabaitan. Napakabuti, Alejandro. Pakiramdam ko ay muli akong ipinanganak. Ang magtrabaho, kumita ang sarili kong pera. Igalang ay isang napakagandang pakiramdam at lahat salamat sa iyo sa palagi mong pagiging nasa tabi ko na naghihikayat sa akin. Kung hindi ay bumaksak ako sa harap ng mga panlilinlang ni Aling Carmen. Sumagot ako ng may katapatan. Ngumiti si Alejandro at inalis ang isang hiblangang buhok mula sa aking noo. Ang kanyang malumanay at natural na galaw ay nakpamula sa akin. Palagi kang matatak at may kakayahan, Elena. Tinago mo lang ito dahil sa mataong hindi karapat-dapat. Natapos ko na ang lahat ng legal na proseso, ang demanda at ang nga-order ng attachment. Iniimbestigahan ng pulisya ang kaso ng microcredits at money laundering sa pamamagitan ng account ng tiya mo. Mabagal ang hustisya, pero dumarating. Huminto siya. Ang kanyang tingin ay naging matalas at determinado. Ngayong Sabado ang ika-70 kaarawan ni Aling Carmen. Ayon sa aking impormasyon, nakbook siyang main ballroom ang pinakamagarang hotel sa lungsod. Inimbitahan niya ang daan-daang tao, magkasosyo ni Joma, magkamag-anak. Ito ang oras kung kailan siya makaramdam ng pinakamataas na pagmamataas. Ang pinakamasaya sa kanyang perpektong plano. Tumango ako. Mahigpit na hinawakan ang aking makamay. Oh, gusto niyang gamitin ang party na iyon para magyabang at para opisyal na ipakilala ang mistress ni Joma bilang kanyang bagong manugang, na buntis din. Gusto niyang yurakan ang aming dangal para pakainin ang kanyang ego. Ngumiti si Alejandro ng may kumpiyansa, gaya ngang isang taong may kontrol. Kung gayon, bibigyan natin siya niya isang party na hindi niya kailanman makakalimutan. Nakipag-ugnayan ako kay Ate Rosie. Kukuha siya ng falit na imbitasyon para makapasok tayo. Naglakas loob ka bang harapin sila sa harap ng daan-daang tao at alisin ang kanilang maskara? Tiningnan ko siya sa mata. Naramdaman kong nawawala ang lahat ng takot ko. 7 taon ng kahihiyan, panlilinlang, pagnanakaw at sa huli ang mabanta laban sa buhay ni Luciana. Oras na para magbayad. Naklalahas loob ako. Kakawin ko ito. Sila ang nagtayo ngang isang yukto ngang kasinungalingan at ako ang magwawasak nito. Salamat, Alejandro sa pagsama sa akin hanggang sa hulingang laban na ito. Hinawakan ako ni Alejandro sa kamay. Isang mahigpit na hawak na nagbigay sa akin ng init at lakas. Ang gabing taglaga sa Manila ay malamig. Ngunit ang apoy ng hustisya at dignidad ay nagninga sa loob ko higit kailanman. Ang birthday party ni Aling Carmen ang magiging katapusan ng kanyang malupit na imperyo. Noong Sabado, malinaw at maaraw ang kalangitan sa Maynila. Para sa pamilya ni Aling Carmen, ito ay isang mahalagang araw. Ang pagdiriwang ng kanyang ika-70 kaarawan ay ginanap sa pinakamalaking ballroom ng isang marangyang 5-star hotel sa sentro ng lungsod. Mula tanghali, malalaking floral arrangements na imported at napakamahal ang nagpalamuti sa entrance at sa entablado. Gustong gamitin ni Aling Carmen ang party para magyabang sa harap ng mga kamag-anak. Kasosyo ni Joma at mga kaibigan niya sa Senior Citizens Club. Ito rin ang okasyon para opisyal na ipakilala si Vanessa, ang buntis na mistress, bilang kanyang bagong manugang na mula sa isang mahusay na pamilya. Ngunit hindi alam ni Aling Carmen na ilang araw bago pa man, lihim na itinabi ni Ate Rosie ang 2 VIP invitations na nakalaan sa mga malalayong kamag-anak mula sa probinsya na hindi makakadalo. Ipinadala sa akin ni Ate Rosie ang maito kasama ng USB drive. Dahil sa maimitasyong iyon na may pangalan ng mahindi kilalang bisita, madali kaming nakapasok ni Alejandro. Nang gabing iyon, nagsusuot akong isang eleganteng itim na silk dress na may side slit. Ginulot ko ang aking buhok at hinayaan itong nakalugay at kinumpleto ang look ng mata kong na nakpatikas ng aking katawan. Naka-impeccable gray custom-made suit si Alejandro. Sa tabi niya, hindi na ako ang gusgusin at mahayan na babay noon, kundi isang confident at proud na babay. Pumasok kami sa ballroom, nakikisalamuha sa daming nga bisita. Ang look ay nililiwanagan ng isang nakasisilaw na kristal na chandelier. Ang mamesa na natatakpan ng puting silk tablecloths ay puno ng masasarap na pagkain. Sa entablado, isang malaking LED screen ang nagpakita ng mga salitang, "Happy 70th birthday,
Carmen sa ginintuang mga letra. Si Aling Carmen, na nakasuot ng red velvet dress, na pinalamutian ng mga rhinestones at isang malaking perlas na kuwintas, ay nakaupo sa isang ornamentadong silya na parang isang reyna. Si Joma, na nakasuit, ay nasa tabi ni Vanessa, na ang branded na damit ay nagtatago ng kanyang pagbubuntis. Nakangiti sila ng maliwanag, tumatanggap ng mga sobre na may pra at walang laman na pakbati. Nang makita ang eksena, isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang pekeng karangyaan na iyon ay itinayo sa maruming pera, sa aking pawis at mga luha at sa malupit na pagnanakaw ngang kinabukasan ng isang bata. Dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang aking siko at bumulong sa aking tainga. Umupo ka sa sulok na mesa na hindi nila kita. Ako ang bahala sa technical part. Kapag nakita mong namatay ang screen, umakyat ka sa entablado ng may kumpiyansa. Lahat ay handa na. Pagkasabi nito, si Alejandro, na may dala niyang leather briefcase, ay naktungo sa likod ng entablado. Dahil sa kanyang abogado ID at profesional na dating, madali niyang nakumbinsi ang staff na bigyan siya ang access sa audio at video control room. Sinabi niya sa kanila na naganda ang pamilya ng isang sorpresa na video para sa pinagdiriwang at hiniling na ikonekta ang kanyang laptop sa central system ng LED screen. Pinili ko ang isang mesa sa dulo na nakatago sa likod ng isang malaking centerpiece. Mula dun ay nakikita ko ang lahat ng nangyayari sa entablado. Bandang alas 8 gabi, nang nakaupo na ang mabisita, umakyat ang host sa podium ng may malalim at mainit na boses. Pinuri niya si Aling Carmen at ang dedikasyon ng kanyang anak na si Joma. Pagkatapos, kinuha ni Joma ang mikropono ng may ekspresyon ng matinding emosyon. Mahal na mga kamag-anak, kaibigan, kakatapos lang nang naiko na malampasan ang isang malubhang sakit. Isang atake sa puso na halos bumawi sa kanya, ngunit salamat sa Diyos ay nakabangon siya. Ngayon sa kanyang 70 kaarawan gusto kong ibahagi ang isa pang magandang balita. Lalaki ang aming pamilya. Malapit na kaming magkaroon ng tagapagmana. Ipinapakilala ko sa inyo si Vanessa, ang aking magiging asawa. Napalakpakan ang buong ballroom. Nakangiti si Aling Carmen nang may pagkakontento, napupunas ng pekang luha. Mahiyain na umakyat sa entablado si Vanessa. Ang imahe ng isang masayang pamilya ay perpekto. Sakto nang matapos magsalita si Joma, biglang namatay ang malaking LED screen sa likod niya. Nawala ang ginintuang mga letra, nagiwan ng itim na background. Tumigil ang ambient music, nakaroon ngang bulungan ngang pagkalito. Nagalit si Joma at sumenya sa technician. Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong tumayo, inayos ang aking damit, itinaas ang aking ulo at naglakat ng matatak at may kumpiyansa sa gitnang pasilyo. Ang tunog na, aking takong, sa marmol, ay umalinggaw-ngaw ng tuyo at determinado. Si Aling Carmen ang unang nakakita sa akin. Ang kanyang ngiti ay nagyelo. Ang kanyang mata ay nanlaki. Ang kopangaalak sa kanyang kamay ay nanginginig. Si Joma sa entablado ay napatanga. Putla na parang multo. Ang aking paglitaw, napaka-eleganta at mapanlaban ay ganap na wala sa kanilang mga kalkulasyon. Opisyal na nagsimula ang oras ng kanilang kaparusahan. Umakyat ako sa nakakarpeta na hagdan ng entablado sa harap ng mga nakatutok na tingin ng daan-daang tao. Umurong si Joma, itinuro ako. Ang kanyang boses ay nabasak sa takot at galit. Elena, anong ginagawa mo rito? Sino ang nakpapasok sa iyo? Security, palayasin niyo siya rito. Hindi ko siya tiningnan. Dumiretso ako sa podium. Inagaw ang mikropono sa host na natigilan at humarap sa publiko. Ang aking malamig na tingin ay bumalot sa bawat muka, huminto sa huli kay Aling Carmen. Pasensya na sa pag-istorbo sa napaka-emosyonal na sandaling ito. Kakatapos lang banggitin ni Joma ang malubhang sakit ng kanyang ina. Bilang ex-manugang na pinalayas sa bahay 2 linggo na ang nakakaraan. Mayroon din akong maliit na regalo para ipagdiwang ang malaking araw ni Aling Carmen. Pagkatapos kong magsalita, lumiwanag ang LED screen, ngunit hindi sa malarawan ng pamilya, kundi sa video ni Aling Carmen. Naka-golf outfit na malakas na humahampas ng bola sa golf course. Nagulat ang mga bisita. Pagkatapos, ang video ngang spa kung saan ipinagyayabang niya ang kanyang plano na makunwari ngang atake sa puso at palayasin ako sa bahay ng walang nisingko. Bawat isa sa kanyang masasamang salita ay umabot sa taingang ngang lahat. Napuno ngang bulungan ang ballroom. Tumayo si Aling Carmen ng mabilis. Ang kanyang mukha ay nawala sa kontrol, sumisiga, patayin niyo iyan.
Sino ang naglagay ng basura na iyan? It's a setup. Elena, naklakas loob kang sira ng biyenan mo. Ngumiti ako ng may pagamat, nang hindi binibitawan ang mikropono. Hindi pa ako tapos, Aling Carmen. Lahat ng naririto ay iniisip na kayo ay isang huwarang biyenan, isang marangal na babae. Ngunit, ano ang totoo? Sa lupeng 7 taon pinilit ninyo akong ibigay ang kalahati ang aking sahot para sa isang common fund, ngunit ipinilit ninyo akong ilipat ito direkta sa account ang inyong kapatid, si Isabel Garcia. Sa diborsyo, idineklara ninyo na hindi ako nagbigay ang kahit isang piso. Nagpakita ang screen ng mga bank statements na may opisyal na selyo na nagpapakita ng aking mga buwanang transfer sa account ni Isabel. At mas malala pa, nang mamatay ang nanay ko, gumawa kayo ng drama tungkol sa pakalugi ng inyong anak para linlangin ako ng 400,000 mula sa aking mana. Sumumpa kayo na ibabalik ninyo sa akin, ngunit ginastos ninyo ito sa ginto at pagkatapos ay itinanggi ninyo ang lahat. Tumindi ang aking boses. Bawat salita ay isang martilyo laban sa kanyang pagkukunwari. Sinubukan ni Joma na agawin ang mikropono sa akin, ngunit lumabas si Alejandro mula sa likod ng entablado at pinigilan siyang kanyang katawan. Ipagpatuloy, ang aking boses ay nabasak sa galit, ngunit wala sama iyon ang may hahambing sa kalupitan na ginawa ninyo ni Joma laban sa sarili ninyong dugo. I-50 million ang pera mula sa savings account para sa pag-aral ni Luciana. At si Joma, na inujukan ng kanyang ina, ay pumunta sa bangko at inilabas ang lahat bago ang diborsyo para ibigay sa kanyang mistress. Ipinakita ng screen ng bank receipt na may malinaw na pirma ni Joma. Ang ballroom ay nagkagulo sa galit. Si Vanessa, ang mistress na nahihiya, ay tinakpan ang kanyang muka at tumakas sa entablado. At ito ang huling dago ninyo, hindi ba, Aling Carmen? Itinaas ko ang madokumento ng mga mapanlinlang na loan. Ginamit ninyo ang aking ID para mangutang sa mga loan shark at bumili ng mga luxury items para sa mistress ng inyong anak. Ibinigay ninyo sa akin ang utang at hinayaan ninyo ang mga basagulero na bantaan ang anak ko. Diablo kayo sa katawan ng tao. Sa screen ay lumabas ang mga loan contract at ang mga record ng delivery na nakapanggalan kay Vanessa. Lahat ng ebidensya ay nailantat. Ang panloloko ng pamilya ni Aling Carmen ay tuluyang nawasak. Ipinahit ni Aling Carmen ang kanyang kamay sa dibdib at bumaksak. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tumakbo para tulungan siya. Ang natingin ng pahanga ay naging pahamak at pakasuklam. Ang ballroom ay isang kaguluhan. Ilang kasosyo ni Joma ang tumayo at umalis, nahahagis ng nga sarkastik na komento tungkol sa kanyang kawalan ng etika. Si Aling Carmen, sa sahig, ay gumamit ng kanyang lumang trik. Nagsimula siyang huminga ng hirap. Pinipikit ang kanyang nga mata. Aray, ang puso ko, gusto akong patayin. Joma, tawagan mo ang ambulansya, mamamatay ako. Tumakbo si Joma papunta sa kanya na sumisigaw sa akin. Tawagan niyo ang ambulansya, pakiusap, may sakit sa puso ang nanay ko. Elena, ikaw ay isang halimaw, gusto mo siyang patayin. Nakrus ako ng braso, malamig na pinanut ang kanyang kaawa-awang pagganap, hindi mo na kailangang umarte pa, Aling Carmen. Ang iyong medical history ay kinumpirma na peke ngayon sa head ng cardiology ng ospital. Normal na normal ang iyong kalusugan. Kung gustong gusto mong gimaospitaw, dadaling ka kagad sa isang lugar, ngunit sa tingin ko ay hindi ka magikaroon na VIP room. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mapinto ng ballroom. Isang grupo ng mapulis at 2 judicial officers ang pumasok ng may matatak na hakbang. Tumahimik ang ballroom. Isang pulis ang lumapit na may hawak na mga dokumento. Sino si Carmen Lopez at Joma Martinez? Kami ay mula sa Economic and Financial Crimes Unit. Manatili kayo kung nasaan kayo. Si Aling Carmen, na nakukunwaring nahimatay, ay mabilis na tumayo. Nanginginig si Joma, hindi makatayo. Ayon sa reklamo na inihain ng mamamayan na si Elena Rodriguez at ang nga nakalap na ebidensya, napagdesisyonan na simulan ang isang criminal case laban kay Carmen Lopez para sa mga krimen ng pandaraya, maling paggamit ng ari-arian, identity theft at organisasyon para sa pagtatago ng ari-arian. Kinakailangan kayong sumama sa presinto para magbigay ng pahayag. Pagkatapos, isang judicial officer ang lumapit. Ayon sa utos ng Court of First Instance, isinasagawa namin ang preventive attachment ng lahat ang bank accounts na nakapanggalan kay Carmen Lopez at Joma Martinez. Ang account na nakapangalan kay Isabel Garcia ay na-block din para imbestigahan ang daloy ng iligal na pera. Bukod dito,
Ngayong gabi ay isasagawa ang pagsasal-ngangsyon sa Kalye X at ng inyong sasakyan. Bawat salita ay parang kulok. Sumigaw si Aling Carmen na parang bali. Hindi, nakakamali kayo. Akin ang bahay na iyan. Sa kapatid ko ang pera. Wala kayong karapatan. Sinubukan niyang agawin ang napapeles sa tao, ngunit 2 pulis ang pumigil sa kanya at pinosasan siya. Ang malamig na metal na posas ay sumara sa kanyang nga pulso. Tinapos ang kanyang nga araw ngang paniniil. Napatanga si Joma, hindi naglakaslop na ipagtanggol ang kanyang ina. Lahat ng pera at ari-arian na ninakaw nila nang may ganitong kasamaan ay na-freeze ng batas. Mabilis na umalis ang nga bisita. Ang marangyang birthday party ay natapos sa kahihiyan at sa tuluyang pagbagsak ng isang bulok na pamilya. Pagbaba ko sa entablado, dumaan ako kay Joma at malamig na sinabi, bukas, mahanda ka na para pumunta sa korte para ibalik ang 50,000 mi para sa edukasyon ng anak mo. Kung hindi, makasama kayo ng nanay mo sa kulungan. Bumaksak si Joma, umiyak na parang bata, ngunit ang kanyang huling luha ay hindi makapupura sa kanyang makrimen. Lumabas ako ang hotel at huminga ng malalim sa sariwang hangin ng gabing Maynila. Nahulog ang maskara. Sa wakas ay nagsalita na ang hustisya. 6 na buwan matapos ang nakakagulat na birthday party na iyon, ang buhay namin ng anak ko ay bumalik sa dati. Ang kaso ng pamilya ni Aling Carmen ay nakabinbin pa rin sa korte. Si Aling Carmen ay nasa provisional liberty. Ngunit may pagbabawan na lumabas ng lungsod. Nakakulong sa kanyang selyadong mansyon. Kinailangan ni Joma na ibenta ang kanyang maliit na negosyo para makalikom ng 50,000 at ibalik ito sa account ni Luciana sa pag-asang mabawasan ang kanyang parusa. Si Vanessa, nang makita ang pagbagsak ng pamilya at ang pag-embargo ng ari-arian, ay nawala kasama ang lahat ng mahahalagang alahas na nakita niya. Ang kapalaran ng mga sakim at taksil ay isang sampal mula sa karma. Sa aking bahagi, lahat ay umunlad. Ang kampanya ang modernong babae, mahalin ang sarili, ay naging isang viral phenomenon. Ang kita ng aming mga kliyente ay tumaas ng husto, na nagdulot ng malaking kita para sa aking kumpanya. Sa buwan ng meeting, itinaas ako ng CEO bilang Communications Director. Ang bagong sahot at mga kondisyon ay nagbigay daan sa akin na hindi lang magbigay kay Luciana ang komportableng buhay sa isang bago at ligtas na apartment, kundi pati na rin makapag-ipon para sa hinaharap. Isang weekend, inimbitahan ako ni Alejandro sa hapunan para ipagdiwang ang aking promotion. Nahapunan kami sa isang tahimik na French restaurant sa tabing ng lawa sa parka. Ang mainit na ilong kandila ay sumasalamin sa kanyang matatak na mukha. Sa buong Baguio, si Alejandro ang aking anchor. Hindi lang siya ang magaling na abogado na nagbalik ng hustisya sa akin, kundi pati na rin ang kaibigan at ang lalaking nag-alaga sa aming dalawa ng may pagmamahal. Sa pagtatapos ng hapunan, kumuha siyang isang maliit na red velvet box mula sa kanyang jacket, isang regalo para sa bagong direktor. Buksan mo, nagulat, binuksan ko ang kahon. Sa loop sa isang higaan ng seda, ay isang gintong kuwintas na may pendan na hugis dahon ng gingo. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Ito ang kuwintas ng aking ina, ang kanyang huling regalo. Ilang taon na ang nakakaraan, nang bantaan si Joma ngang nabasagulero. Kinailangan kong isanla ito, para bayaran ang kanyang nga utang. Ipinangako ni Aling Carmen na babawin ito, ngunit kinuha niya ang pera. Akala ko ay hindi ko na ito makikita pa. Alejandro, paano mo ito nahanap? Tanong ko. Nangingini habang mahigpit na hawak ang kuwintas sa aking dibdib. Ngumiti siya ng may pagmamahal. Naalala kong nabanggit mo sa akin ito. Humingi akong tulong sa ilang kaibigan sa pulisya para subaybayan ang mapawn shop sa lugar batay sa pahayag ni Aling Carmen. Sa kabutihang palad, itinago itong may-ari dahil sa ganda ngang pakakagawa nito sa halip na tunawin. Nakipagnegosyate ako para mabawi ito. Ang sananay mo ay dapat nasa iyo. Umiyak ako sa pagkakataong ito sa kaligayahan. Sa gitna ng napakaraming kalupitan, isang lalaki ang nag-abala na hanapin ang isang maliit na alaala dahil lang sa isang casual na komento. Pinahahalagahan niya ang mahalaga para sa akin. Tumayo siya at tinulungan akong isuot ang kuwintas. Ang kanyang kamay ay humipo sa aking lik, na nagpadala ng panginginig sa aking balat. Elena, malapit nang matapos ang kaso. Ang madilim na nakaraan ay tapos na. Handa ka bang sumulat ng bagong kabanata kasama ako? Ipinapangako ko na gugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagprotekta sa iyo at kay Luciana.
Tiningnan niya ako sa mata. Ang kanyang boses ay malalim at taos puso. Tumango ako, ngumiti sa gitna ng luha. Ang puso ko, na nagyelo dahil sa pagtataksil, ay muling tumibok. Naniniwala ako na ang kaligayahan ay ngumingiti sa mamarunong bumangon mula sa putik. Ngunit bihira ang buhay na ganun kasimpel. Sakto nang tila na hari na ang kapayapaan, inilunsad ng kadiliman ang huli at pinakamabangis na pag-atake. Isang Martes ng hapon, habang nahahanda ako para sa isang mahalagang meeting, sunod-sunod na tumunok ang telepono ko. Siya ang guro ni Luciana. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Elena, nakauwi na ba kayo ni Luciana ng ligtas? Ang boses ng batang babae ay tila kinakabahan. Ha? Nasa opisina pa ako. Susunduin ko siya ngang alas 5. Sagot ko, bumibilis ang tibok ng puso ko. Diyos ko po. Bandang alas 3:30, may dumating na matandang babay. Nagsabing siya ang lola ni Luciana. Sinabi niya na may emergency sa pamilya at kailangan niyang isama ang bata. Alam niya ang mga pangalan ninyo, maging ang palayawang bata. At nagpakita siya ngang litrato nilang makasama. Kinilala siya ni Luciana, at tinawag na lola. Kaya pinayagan siyang umalis kasama ang batangang konsierhe. Nagiba ang mundo sa ilalim nga. Aking mga pa, ang lola niya, walang iba kundi si Aling Carmen. Nasa ilalim siya nga, house arrest. Paano siya naglakas loob na pumunta sa eskwelahan? Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang nalalapit na pagkakakulong ay nakpabaliw sa kanya. Ginagamit niya ang aking anak, ang aking tanging kahinaan, para magiganti. Tumakbo ako palabas ng opisina. Nakalimutan ko ang aking bag. Habang tumatakbo ako patungo sa elevator, tinawagan ko si Alejandro. Alejandro, tulong. Dinukot ni Aling Carmen si Luciana. Sigaw ko. Ang boses ko ay nabasak sa takot. Kumalma ka? Elena, nasaan ka? Tumawag ka na ba sa pulis? Ang kanyang boses ay mabilis. Ngunit nanatiling kalmado. NG, isang abogado. Nandito ako sa entrance ng opisina. Tumawag ako ngayon na. 5 minuto pagkatapos, biglang huminto ang sasakyan ni Alejandro. Tumalon ako sa loop at mabilis kaming nagtungo sa daycare, kung saan naghihintay na ang 2 pulis. Ipinakita ang CCTV footage si Aling Carmen na may takip ang muha. Hawak sa kamay si Luciana, at isinakay sa taxi. Si Luciana, inosente, ay sumakay ng walang pagtutol. Agad na nakipag-ugnayan si Alejandro sa traffic police para subaybayan ang taxi sa pamamagitan ng makamera ng lungsod. Ang sumunod na kalahating oras ay parang isang kawalang hanggan. Kung sinaktan ni Aling Carmen ang aking anak, kahit isang kaskas lang, sumumpa ako na papatayin ko siya sa sarili kong nakamay. Tumunog ang telepono ng isa sa mga ahente. Natunton namin ang ruta ng taxi. Sinasabing ng driver na ibinaba niya ang lola at apo sa isang dirt road malapit sa Sierra Madre. Ayon sa investigasyon sa ari-arian, si Carmen Lopez ay nakalista bilang tagapamahala ng isang abandonadong mansyon sa lugar na iyon. Malamang nahawak niya doon. Ang Sierra Madre, isang liblib na lugar na milya-milya ang layo sa lungsod. Dinala niya ang isang 6 na taong gulang na bata sa liblib na lugar na iyon. Tara na ngayon na. Sigaw ko. Elena, mag-seatbelt ka. Utos ni Alejandro. Ang kanyang mamata ay namumula sa galit. Sinundan kami ng police car ng malapitan. Ang sasakyan ay bumilis sa highway patungo sa kabundukan. Nagdilim ang kalangitan, na nagpapahiwatig ng isang bagyo sa loob ko. Ang bagyo ay mas matindi. Mahigpit kong kinagat ang aking mangipin. Nagdarasal sa lahat ng santo na protektahan ang aking maliit na anak. Sinuman ang maglakas loob na hawakan ang ilaw ng aking buhay. Matutuklasan nila kung gaano katakot ang instinct ng isang inang naipit. Nakaupo sa kotse na bumibilis sa ilalim ng malakas na bagyo patungo sa Sierra Madre. Naramdaman ko ang puso kong tila tinusok ng libu-libong karayom. Mahigpit kong kinuyom ang aking makamay na halos mamuti ang aking mabuko. Nagdarasal ng tahimik para sa kaligtasan ng aking anak. Ang maluha ay natuyo na, napalitan ng isang hindi mapigil na galit. Kalaunan, sa pamamagitan ng kwento ni Luciana at mga report ng pulisya, nalaman ko ang nangyari sa nakakatakot na hapong iyon. Isang katotohanan na nagparamdam sa akin ng mas malaking pagmamalaki sa katapangan ng aking 6 na taong gulang na anak. Huminto ang taksi sa harap ng isang abandonadong mansyon sa isang dirt road sa paanan ng bundok. Kinalatkat ni Aling Carmen si Luciana papasok sa madilim at mabahong bahay. Si Luciana,
Takot na takot. Ay nagsimulang umiyak. Lola, gusto kong sumama kay Mama Elena. Nakakatakot dito. Itinapon siya ni Aling Carmen sa loop. Ang kanyang muka ay nabago ngang galit. Tumahimik ka. Ang nanay mo ay isang halimaw na sumira sa pamilyang ito. Dahil sa kanya, ang tatay mo ay nalulugi at ako ay makukulong. Ngayon mananatili ka rito hanggang sa lumuhot ang babang iyon na may dalang pera para bawin ka. Nang marinig ang nga insulto laban sa akin, si Luciana, sa kabilang kanyang murang edad, ay naglakasloop. Nagsisinungaling ka. Hindi masama ang mama ko. Kayo ni Daddy Joma ang nagpalaya sa amin. Hindi ako mananatili sa inyo. Pupuntahan ko ang mama ko, sabi niya at tumakbo patungo sa pinto. Ang hindi inaasahang pagre-rebelde ang kanyang apo ay nagpagalit kay Aling Carmen. Inabot niya ito at malakas na itinulak. Kung gayon, puntahan mo siya kung naglakasloop ka. Nawalan ng balanse si Luciana at bumaksak. Tumama ang kanyang noo sa matalim na gilid ng isang kahoy na mesa. Isang malakas na hampas. Isang sigaw ng sakit at nagsimulang umagos ang dugo mula sa sugat. Nang makita ang dugo, kinabahan si Aling Carmen. Hindi niya intensyon na pumatay, kundi mang-blackmail lang ako. Tumakbo siya sa kusina. Naghahanap ng kung ano para pigilan ang pagdurugo. Sa sandaling iyon, nagpakita si Luciana ngang hindi kapanipaniwala na pagiging kalmado. Tiniis ang sakit. Tumayo siya ng paikot-ikot at kinuha mula sa kanyang backpack ang isang lumang phone na ibinigay ko sa kanya para sa emergency. Halos maubos na ang baterya. Hindi niya ako tinawagan. Alam niyang nasa trabaho ako. Mahigpit niyang pinindot ang numero 2, ang speed dial kay Joma. Hello? Sagot ng pagod na boses ng kanyang ama. Daddy Joma, tulungan mo ako. Dinala ako ang lola sa isang abandonadong bahay sa bundok. Tinulak niya ako at nakaroon ako ang sugat sa ulo na dumudugo ng husto. Halika at sunduin mo ako, Daddy, bulong niya ng takot na takot. Sa kabilang linya, nabitawan ni Joma ang baso na hawak niya. Hindi siya makapaniwala na umabot sa ganun ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, bumalik si Aling Carmen at nang makita si Luciana na may telepono, inagaw niya ito at ibinato sa dingding. Ngunit huli na ang lahat, naipadala na ang mensahe ang tulong. Sa kotse ni Alejandro, tumunok ang telepono ko. Si Joma iyon. Elena, nasaan kayo? Nababaliw na ang nanay ko. Dinala niya si Luciana sa mansyon ni Senyor Toran sa kabundukan. Kakatapos lang tumawag ngang bata sa akin. Sinasabi niyang sinaktan siyang nanay ko sa ulo. Ipinapadala ko sa inyo ang lokasyon. Inabisuhan na ang pulisya. Pupunta na rin ako doon. Nang marinig ko na dumudugo ang anak ko, naramdaman kong tila guguho ang mundo. Kinuha ni Alejandro ang telepono ko, inilagay ang lokasyon sa GPS at malakas na pinindot ang accelerator. Ang kotse ay umunggol sa ilalim ng ulan. Biglang huminto ang kotse ni Alejandro sa maputik na daan sa harap ng abandonadong mansyon. Halos hindi pa ito humihinto. Lumabas ako nang tumatakbo sa ilalim ng malamig na ulan. Nakayapak, nang hindi nararamdaman ang sakit ng aking masugatan na paa. Sinundan ako ni Alejandro, pinoprotektahan ako. Dumating ang pulisya sa likod namin at kinupkop ang bahay. Pulisya, buksan ang pinto. Sigaw ng isang ahente, tahimik. Sirain ang pinto. Ang anak ko ay sugatan sa loop, sigaw ko. Binubugbog ang kahoy hanggang sa dumugo ang aking mga buko. Pinilit ng pulisya ang kandado, bumukas ang pinto. Nagpakawala ng amoy ng alikabok at bulok. Ang ilaw ng ma-flashlight ay bumalot sa kadiliman. Sa isang sulok, si Luciana ay nakahiga ng walang galaw. Isang patak ang tuyong dugo sa kanyang maputlang muha. Sa tabi niya, si Aling Carmen ay nakaupo sa sahig, umiindayok na parang bali. Luciana, anak ko, sigaw ko, tumakbo para yakapin ang kanyang maliit at malamig na katawan. Ang puso ko ay nabasag sa libu-libong piraso. Bumulong ako sa kanyang tainga at nahirapan siyang imulat ang kanyang mamata. Mama, dumating ka para iligtas ako. Matapang ako, hindi ba? Tinawagan ko si Daddy Joma. Oo, mahal ko. Ikaw ang pinakamatapang. Patawarin mo ako sa pagdating ng huli. Pinusasan ngang ahente si Aling Carmen, na hindi lumaban. Sa sandaling iyon, dumating si Joma na tumatakbo ng hinihingal. Nang makita ang kanyang sugatan na anak at ang kanyang inang pinosasan, bumaksak siya. Mama,
Anong ginawa mo? Sigaw niya. Umiyak sa pagsisisi. Gumapang siya papunta sa akin. Sinubukan hawakan si Luciana. Elena, hayaan mo akong yakapin siya. Anak, patawad. Bago pa niya ito mahawakan, itinulak siya ni Alejandro ng kanyang paa. Wala kang karapatang hawakan siya. Ang iyong luhang buhaya ay hindi makakapaglinis ng inyong pagkakasala. Kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan kasama ang iyong ina. Hindi ko siya pinansin. Niyakap ko ang aking anak at lumabas sa bangungot na bahay na iyon. Sa labas, humina ang ulan. Sumakay kami sa kotse at lumipat patungo sa ospital. Sa daan niyakap ko si Luciana sa aking dibdib, nakikinig sa mahinang tibok ng kanyang puso. Ang pinakamalaking bagyo sa aming buhay ay natapos na. Ang liwanag, ngustisya at kapayapaan ay naghihintay sa amin sa dulong daan. 3 buwan pagkatapos ang nakakatakot na gabi sa kabundukan, gumaling na ang sugat ni Luciana. Nag-iwan lang isang maliit na peklat na nakatago sa ilalim ng bangs. Bumalik na siya sa eskwelahan. Masaya at masigla. Ang kanyang pagaling ang pinakamalaking lakas ko para harapin ang paglilitis. Sa korte, ako ang biktima. Si Alejandro, ang aking abogado. Sa bangko nga akusado, si Aling Carmen at Joma. Siya, na may nakakalat na tingin at walang laman na ngiti, nagpapanggap na may dementiya. Ipinresinta, NG kanyang abogado, ang isang medical report na nagsasaad na nagdurusa. Siya sa Alzheimer's at kaya hindi siya responsable sa kanyang mga kilos. Ngunit hindi naloko si Alejandro. Nagpresenta siyang ng report mula sa isang independent medical committee na nagpapatunay sa perpektong kalusugan ng isip ni Aling Carmen. Nagproject siya ng nga video mula sa CCTV cameras na nagpapakita kung paano niya mahusay na ginagamit ang kanyang smartphone para mag-apply ng maapanlinlang na loan at maingat na pinaplano ang pagdukot kay Luciana. Maari bang ang isang taong may advanced dementia ay makapagpatupad ng isang komplikadong plano at makapag-alala ng personal na datos ng may ganoong katumpakan? Tanong ni Alejandro, sinisira ang panloloko. Nang dumating ang aking pagkakataon, tiningnan ko si Aling Carmen. Maaring manlinlang kang ang ilan sa iyong pagganap, ngunit hindi mo maaring linlangin ang konsensya. Ginamit mo ang iyong sariling kalusugan para sirain ang aking pamilya, ninakaw mo ang aking pera, ang kinabukasan ng iyong apo at inilagay mo sa panganib ang buhay ng isang 6 na taong gulang na bata. Nandito ako hindi lang para bawiin ang sa akin, kundi para hinghin ang hustisya, para sa dignidad, NG isang ina, at sa seguridad, NG isang anak. Tahimik ang buong silid, lahat ng tingin ay bumaling kay Joma. Tinanong siya ngang hukom kung kinukumpirma niya ang nakrimen ng kanyang ina. Pagkatapos ang sandaling pag-alinlangan, si Joma, na kinain ang konsensya, ay nakumpisal, lahat ay totoo. Mayos ang katinuan ng aking ina. Siya ang nakplanong lahat. Ang pekeng atake sa puso, ang pandaraya sa mana, ang paknanakaw ngang ipon ni Luciana. Ako, dahil sa kaduwagan at sa aking mga problema sa pananalapi, ay naging kasabwat niya. Ang pag-amin ngang kanyang sariling anak ang huling dagok. Tuluyang nahulog ang maskara ni Aling Carmen. Matapos maglibrasyon, nagbigay ng desisyon ang korte. 6 na taon na pagkakakulong para kay Aling Carmen para sa pandaraya, maling paggamit ng ari-arian, at pagdukot. 3 taon na conditional liberty para kay Joma bilang kasabwat. Inutusan silang ibalik sa akin ang bawat sentimo. Ang aking bahagi sa common fund, ang 53,000 naman ako, at ang 50,000 mula sa account ni Luciana. Inapsuvelto ako ang korteza, lahat ang pananagutan para sa mga mapanlinlang. Nautang na. Buong-buo kay Aling Carmen bumaksak. Tumunok ang martilyong hukom. Nagtatapos sa bangungot. Ang hustisya ay nananaik. Sa prang nabawi, hindi ako bumiling ang luho. Dahil naranasan ko mismo ang pang-api sa ekonomiya at pang-aabuso, nagpasya akong tulungan ang ibang kababaihan. Sa tulong ni Alejandro, itinatag ko ang Luz Foundation, na nakatuon sa pagbibigay ng libreng legal assistance, psychological support, at pagsasanay sa mga kababaihan na biktimang ng karahasan at pang-abuso sa kanilang pag-asawa. Si Joma, na nawala ang lahat, ay lumipat sa isang liblib na bayan para magsimulang muli. Bago siya umalis, naghintay siya sa ilalim ng aming bahay para lang makita si Luciana sa huling pagkakataon. Binigyan niya itong isang hair clip at umalis ng tahimik. 2 taon pagkatapos, sa isang dalampasigan sa Palawan,
Lumubog ang araw, nilalagyan ng kulay kahel ang kalangitan. Si Luciana, na ngayon ay 8 taong gulang, ay gumagawa ngang sandcastle kasama si Alejandro. Mama, tingnan mo. Kami ni Daddy Alejandro ay gumawa ngang kastilyo para sa ating tatlo. Gusto mo? Sigaw niya, tumakbo papunta sa akin. Ang salitang Daddy ay natural na natural sa kanyang mga labi. Tiningnan ko si Alejandro na nakangiti sa akin. Ang kanyang patuloy at tahimik na pagmamahal ay nagpagaling sa lahat ng aking masugat. Mahal na mahal ko. Ito ang pinakamagandang bahay na nakita ko kailanman. Sagot ko. Hinawakan ko ang kanyang mainit at matatak na kamay. Lumubog ang araw sa dagat. Ang aming tatlong anino ay humaba sa buhangin, magkasama, nakatingin sa maliwanag na hinaharap. Minsan ang isang babae ay kailangang maglakat sa abo ang kanyang nakaraan para matakpuan ang apoy na tunay na magpapainit sa kanyang kaluluwa. At ako, sa wakas ay natakpuan ko ang aking taksibong.